97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May kasabihan na paulit-ulit tayong sasaktan ng tadhana hanggang matuto tayo. At kapag napagtanto na natin ang ating mga kamalian, kaya rin natin paghilumin ang puso nating pira-piraso. Ikaw ka-barangay, paano mo nilagpasan at iniwan ang iyong masakit na nakaraan para magpatuloy sa buhay? Kapag binato tayo ng kapalaran ng maraming pagsubok sa buhay, naiisip nating sumuko na lamang o huminto. Pero minsan, kung kailan tayo mahina, dapat ay doon din tayo mas magpakatatag. Dahil ito rin ang mga panahon na sinusubukan tayo ng Diyos kung hanggang kailan tayo kakapit at tatawag sa Kanya. Ganyan ang eksaktong karanasan ng pinagdaanan ng ating kabarangay na si Febs, na hindi lang isang beses nagkapira-piraso ang puso. Ngunit sa huli, pinatunayan pa rin niya na meron pa ring dahilan ang kapalaran kung bakit kailangan niyang magpatuloy sa buhay. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang katanghalian ng Sabado po sa inyo at sa mga kabarangay nating avid listener ng programa ninyong Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Febs. 34 years old at kasalukuyan ay nandito na sa Germany kasama ang aking mag-ama. Pero bago po ako napunta dito ay marami-rami rin po akong pagsubok na pinagdaanan sa Pilipinas simula noong teenager ako. Masasabi ko po na karamihan sa mga yon ay bunga ng maling desisyon sa buhay. Pero mabuti na lamang dahil binigyan pa rin ako ng Diyos ng pagkakataon para magbagong buhay at dahilan para magpatuloy. Tubong Mexico, Pampanga po ako, Papa Dudut, at lumaking kasama ang nanay Mandy ko noon. Wala po akong kinamulatang ama kaya masasabi kong malaki ang epekto noon sa pagdadalaga ko. Tapos madalas ay busy pa sa pagtatrabaho sa karinderya si nanay, kaya nasanay na po akong asikasuhin ang sarili ko. Yun din po ang dahilan kung bakit hindi kami close at madalas po akong sumasagot sa kanya. Naging sakit po ako sa ulo ng sarili kong ina nang mag-teenager ako. Nang mag-aral ako ay lagi pong palakol ang grado ko kaya paulit-ulit akong bumabalik hanggang sa nahirapan na akong makausad. Sa katunayan ay tinamad na lamang po akong mag-aral kaya hindi rin ako nakagraduate sa high school. Nang mag-18 ako ay natuto akong bumarkada at magbisyo, Papa Dudut. Pesting pinto. Nakakaarang kasi. Oh! Febs, anak! Ano bang ginagawa mo? Ayos ka lang ba? Huwag mo nga akong hawakan. Hindi naman kita hinahawakan na. Sandali. Lasing ka bang bata ka? Hindi ako lasing. Anong hindi? Tignan mo nga yung itsura mo. At kailan ka pa natutong uminom? Ang bata-bata mo pa? 18 years old na ako. Hindi na ako bata para sa kaalaman nyo. Raulo ka pala eh! Ay ko naman po, Nay. Kulang pa yan kung tutuusin. Dapat sa'yo sinasabulutan. Alam mo ba kung anong oras na?
Malapit na maghating gabi, Febs. Tapos kakauwi mo lang? Tapos lasing ka pa? At sinong kasama mo kanina, ha? Ang dami nyo naman pong tanong. Bakit hindi na lang kayo magpasalamat na umuwi ako? Buisit ka talaga! Sasaktan nyo na naman ako? Sige, ituloy nyo. Total, dyan naman kayo magaling. Hindi kita masasaktan kung nag-iisip ka lang. Alam mo ba na alalang-alala ko sa'yo? Hindi ka nagre-reply sa mga text ko. Hindi ka rin sumasagot sa mga tawag ko. Halos mabaliw ako kakaisip kung saang lupalop ng Pilipinas kita hahanapin. Tapos yun naman pala nakikipag-inuman ka lang? Unang-una, wala kayong pakialam sa gusto kong gawin sa buhay ko dahil malaki na ako. Pangalawa, sino ba kayo para pakialaman ako? Sino ako? Ako lang naman ang nanay mo! Nanay ko nga kayo pero wala pa rin kayong karapatan pagbawalan ako sa mga gusto kong gawin. Anong sinabi mo? Gagawin ko kung anong maisip ko dahil buhay ko to. Kayo nga, ginawa nyo lang ang gusto nyo dati tapos ako pagbabawalan nyo? Parang hindi naman po yata patas yun. Ayos ka rin mga tuwirang bata ka? Wala ka na sa lugar! Kayo pa ang mas wala sa lugar. Ang OA nyo magalit. Wala namang masamang nangyari sa akin. Magkaganyan kayo kung malamig na bangkay na ako. Masisiraan talaga ako ng ulo sa'yo, Febs! Hindi ka na ba talaga magbabago? Habang buhay ka na lang pampasaway at sakit ng ulo? Wala ka na ba talagang awa sa nanay mo? Di ko naman sinabi mangunsumi kayo ng ganyan sa akin. Kaya kung sumakit ang ulo nyo, kasalanan nyo yan. Huwag nyong isisi sa akin. Kung alam ko lang na magiging palasagot ka, hindi na lang Hindi nyo na lang sana ako inanak sa mundong to. Ha! Mas mabuti pa nga na hindi na lang. Sana, pinatay nyo na lang din ako katulad ng iba nyong mga anak sa mga lalaking nakasama nyo. Tumahimik ka na! Wala kang karapatang kausapin ako ng ganyan! Matuto kang gumalang sa nanay mo! Ewan ko kung paano pa kayo gagalangin pagkatapos ng pinagagagawa nyo nun. Sana talaga namatay na lang ako sa tiyan nyo. O kung nung pinanganak nyo ako, sana nasakal na lang ako sa sarili kong pusod. Kasi ngayon na malaki na ako at alam ko na ang nakaraan nyo, buong buhay kong kinahihiya na naging nanay ko pa kayo! Bawiin mo yung sinabi mo! Hay nako! Nakakaturete kayo! Napakaingay nyo! Mabuti pa iwan ko na kayo! Inaantok na po ako! Hoy! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Bumalik ka rito! Wala na po tayong pag-uusapan, Nay. Itulog niyo na lang po yan. Good night! Kung kabastusan mang sumagot sa magulang ay hindi ko na po yun naisip ng panahon na yon, Papa Dudut. Dahil ang nangingibabaw sa akin ay ang galit na nauwi na marahil sa pagkamuhi sa sarili ko pang ina. Kabit po ang nanay ko kay Rida, other woman, malandi, Makati. O kung ano pa ang pwedeng itawag sa mga babaeng hindi makontento sa iisang lalaki at nakikisama sa may asawa. Aminado naman po si nanay na ganun siya at sa katunayan nga, alam niya kung sino ang nakabuntis sa kanya. Tumigil na lang po siya sa gawain niyang yon matapos kong dumating sa buhay niya, Papa Dudut. Pero hindi po yun sapat para pagbayaran niya ang karumihan niya dahil kahit na anong pagmamalinis ang gawin niya, immoral pa rin siyang babae. Yun po ang nasa isipan ko habang lumalaki ako. Yun din po kasi ang itinanim sa akin ng mga taong nakakakilala sa gawain ng nanay ko. Kaya nga ikinakahiya ko po ang sarili kong ina. Ginusto ko rin pong umalis sa poder niya sa lalong madaling panahon para wala nang nagdidikta sa akin o nagbabawal sa mga gusto kong gawin, Papa Dudut. Para sa akin ay wala siyang karapatang magpakananay sa akin kung hindi naman siya naging mabuting huwaran simulat sa Paul. Kaya nga lang, Papa Dudut, sa pagpapatuloy po ng pagrebelde ko sa kanya ay hindi ko na namalayan na unti-unti ko na palang sinusundan ang mga iyapak niya. At nagsimula po yun matapos kong makilala si Carl. Nakatrabaho ko sa isang pabrika nang mamasukan ako doon bilang mananahi. Hi. Ikaw si Febs, tama? Oo. Ako nga pala si Carl. Pwede bang makishare ng table? Wala na kasing bakante.
Ay, oo naman. Teka, uusog lang ako. Yan. Salamat. Kanina pa ako paikot-ikot eh. Wala akong maupuan. Buti nakita ko tong pwesto mo. Wala namang kaso yun. Teka, paano mo nga pala nalaman ang pangalan ko? Saka, dito ka rin ba nagtatrabaho? Anong trabaho mo dito? Delivery driver ako rito. Minsan kargador na rin tsaka bodegero. Doon naman sa tanong mo kung paano ko nalaman ang pangalan mo, narinig ko lang sa mga kasama kong driver. Siyempre, pag may bago rito tapos maganda, pinag-uusapan talaga. Uy, hindi naman ako maganda. Di rin ako naniniwala nung una eh, hanggang sa nakita kita ng personal. Ang masasabi ko lang, Febs, hindi ka talaga maganda. Sobrang ganda. Napakabulero mo naman. Baka may makarinig sa'yo at may magselos. Nako, Carla. Wala naman tayong ginagawang masama. Mahanga lang naman ako sa'yo. Sabagay, masyado lang ako malisyosa. Wala yun, natural lang naman na mag-react ka ng ganyan. Pero para sabihin ko sa'yo, Febs, hindi ako masamang tao. Wala akong balak na masama sa'yo. Gusto ko lang talaga makipagkaibigan kasi baka wala ka pang nagiging close dito sa trabaho. Paano mo nalaman? Actually, tama ka. Yung ibang mga babae rito, iba yata yung trip nila sa buhay nila. Hindi ko sila masabayan kaya madalas mag-isa lang ako tapos walang kausap. Gets ko yan. Puro kasi rin sila chismisan eh. Mismo! Ano naman pakialam ko sa buhay ng ibang tao? Oo, kalmahan mo lang. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nagpunta ako rito para magtrabaho at hindi para makipagchismisan. Alam mo, para kang misis ko. Ganyan na ganyan ang linyahan niya eh. Taong bahay lang din yun, tapos hindi siya mahilig makipagkwentuhan sa mga kapitbahay namin. Minsan nga tinatanong ko kung nababagot ba siya sa bahay eh. Hindi naman daw. So, may asawa ka na pala, Carl. Oo, meron na. Ikaw, may asawa? May boyfriend? Wala ako pareho nun. Focus lang ako sa sarili ko at sa pagtatrabaho. Gusto ko kasi makaipon ng pera para hindi na ako umasa sa nanay ko. Hindi ko kasi siya masumbatan dahil siya pa rin na nagpapakain sa akin. Sobra ka naman sa susumbatan. Bakit? Di ba kayo okay ng airmats mo? Ganun na nga. Sa ngayon, isa lang ang gusto ko. Umalis sa bahay para malayo na ako sa kanya. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, for sure gugustuhin mo rin mapalayo sa kanya. Sa tono mo, mukhang grabe yung galit mo sa nanay mo ah. Hindi lang grabe, kinahihiya ko rin siya. Basta, pinag-uusapan pa nga lang natin ngayon, naiinis na ako eh. O siya, huwag na natin pag-usapan kung naiinis ka. Mabuti pa, kumain na lang tayo. Ibang bagay na lang ang pagkwentuhan natin. Okay, sige. Pero ikaw naman ang magkwento. Wala naman kasing kakwento-kwento sa buhay ko. Papadudot, hindi ko naman po plinano na magustuhan si Carl. Kusang dumating yon kaya para sa akin ay tinadhana kaming magkakilala at maging magkaibigan. Kahit na nga una pa lang ay sinabi na niyang may asawa na siya at pamilyadong tao. Sa totoo lang ay hindi po nahadlangan ang katotohanan yon na lumalim pa ng higit sa magkatrabaho ang pagkakaibigan namin ni Carl. Siya rin naman kasi ang kusang lumapit sa akin kaya sino ako para itaboy siya ng mga panahon na yon. Tuwing break time sa umaga bago siya bumiyahe para mag-deliver ay lagi kaming sabay kumain. Doon na rin kami nakakapagkwentuhan ng mga bagay-bagay sa buhay namin na naging daan nga para lumalim ang pagkakakilala namin sa isa't isa. Hindi nga nagtagal ay unti-unti pong na-develop ang feelings namin ni Carl hanggang sa nagkaroon kami ng mutual understanding na nauwi nga sa pagiging mag-secret on namin. Para sa akin ay thrilling po pala ang kumapit sa may asawa at kahit nakakarampot lang o madalas, napatago ang pag-akto namin ni Carl bilang magkasintahan ay kontento na po ako sa ganong klase ng setup, papadudot. Nang mga panahon na yon, wala po sa isipan ko na magsettle o bumuo ng sarili kong pamilya dahil hindi po ako handa sa responsibilidad ng pagkakaroon ng anak. At para sa akin ay mas gusto ko pong enjoyin ang buhay kahit na labag sa batas ng tao at ng Diyos ang pakikiapid, papadudot. Nagpatuloy po ang patagong relasyon namin ni Carl, papadudot.
Hanggang sa mapansin na nga ito ng mga katrabaho namin. Siyempre sinong hindi magsususpecha kung kami mismo ay masyado ring nadadala ng mga lambingan at asara namin. Hindi niyo ako masisisi. Gwapo po kasi si Carl at nakakatempt na mag-response sa mga pasimple niyang banat. Bukod doon ay sobrang bait niya at ramdam kong concern siya sa akin. Kaya nga hindi nagtagal ay nahulog po ako sa kanya, Papa Dudut. Opo, alam kong malaking kagagahan na magkagusto sa kanya at umasa na magiging kami for good. Pero hindi ko na yon inisip dahil na rin sa mga pinapakita niya sa akin at sa paraan ng pagtrato niya. Kaso dahil nga nagsimula sa mali ang namamagitan sa amin ni Carl, natural na hindi po yon nagbunga ng mabuti. Ang ibig ko pong sabihin ay nang matapos malaman ng misis niya ang sekreto naming relasyon dahil may nakapagtimbre rito na kasamahan namin sa trabaho, Papa Dudut. Hindi kami naging maingat. Kasalanan namin kaya nakarating sa asawa niya ang relasyon namin. At kahit naman sinong nasa sitwasyon ay hindi pipiliing kampihan ang tulad kong wala naman sa lugar. Kabit at nangihimasok sa relasyon ng may relasyon. Feb, sandali lang! Hintayin mo naman ako! Ano bang kailangan mo? Bakit mo ako sinundan? Anong bakit kita sinusundan? Ano bang klaseng tanong yan? Malamang susundan kita kasi nag-aalala ako sa'yo. Tingnan mo, ang dami mong kalmot. May mga gasgas ka pa sa tuhod o tsaka… Alam mo kung bakit ako nagkaganito, di ba? Kagagawan lahat to ng asawa mo. At ano ka mo? Concern ka? Hindi yan ang narinig ko kanina nung nagkakagulo at sinasaktan ako ng misis mo. Di ba? Sabi mo, ako ang unang lumapit sa'yo? At tinukso kita kaya nagkagusto ka sa akin? Ang kapal ng mukha mo, Carl! Sorry, okay? Hindi ko naman sinasadya na idiin ka eh. Naipit na ako sa sitwasyon. Hindi ka naibit sa sitwasyon dahil simulat sa pool, alam na natin na posibleng malaman ng asawa mong relasyon natin. Di ba kapag tinatanong kita, lagi mong binibida na alam mong gagawin? Na hanggat maaari, hindi na aabot sa puntong malalaman pa niya dahil kamo didiskartehan mo na. Pero kita mo, nakarating pa rin sa kanya tapos nag-iskandalo pa siya sa trabaho natin. Kaya nga ako humihingi ng tawad sa nagawa niya eh. Kinausap ko na siya, Febs. Pinagsabihan… Wala nang magagawa yung paghingi mo ng tawad dahil nangyari na. Napahiya na ako sa lahat ng taong nakapanood kung paano ako sinabunutan, kinaladkad at sinampal ng misis mo. Tapos imbes na awatin kami at ipagtanggol ako, wala kang ginawa. Oo, sige. Sinaway mo ang misis mo, pero hindi mo man lang ako nilapitan para tulungan makabangon o kaya hindi ka nagsalita para ipagtanggol man lang ako. Bakit? Dahil ba kabit mo lang ako? Pero tao pa rin ako, Carl! Alam ko naman yun, kaya nga kita hinabol ngayon eh. Para humingi ako ng sorry sa'yo. Alam ko na malaki ang kasalanan ko sa'yo dahil hindi man lang kita naipagtanggol. Kaya kahit na alam ko na walang magagawa tong sorry ko dahil sa bigat ng nangyari, gusto ko pa rin subukan na humingi ng tawad sa'yo. Ewan ko sa'yo, Carl! Galit ako sa'yo! Sinundan mo pa talaga ako para lang dyan sa sorry mo na alam mo namang hindi ko matatanggap? Ang totoo, Febs, gusto ko lang din sabihin na tapusin na natin ang lahat ng meron tayo. Ano? Malaki ang pagkakamaling nagawa ko sa misis ko. Tsaka tama siya. Nagkasala ako sa kanya. Nagkasala tayo. Ayoko na habang buhay magalit siya sa akin. Kaya nung tinanong niya ako kung willing ba akong ayusin yung relasyon namin, pumayag agad ako. Febs, sinabi niya na mapapatawad niya ako at matatanggap niya ako ulit kung sakaling makikipaghiwalay ako sa'yo at lalayuan na kita. Sila ulo ka ba? Sa lagay, ako pala tong kontrabida sa love story nyo? Eh di magsama kayo! Saksak mo sa baga mo yung asawa mo! Febs, alam ko na mabigat tanggapin sa'yo itong gusto kong mangyari. Pero alam mo naman na nagsimula tayong mali, di ba? Alam mo naman na hindi tayo pwede. Hindi pwedeng magpatuloy ito. Alam ko, pero umasa pa rin ako! Kaso, narealize ko na umasa lang ako sa wala, kaya doble yung sakit na nararamdaman ko! Nagtatanong ka kung bakit ako ganito kabiter? Di ko na kasi mapigilan ng sarili ko na tuluyan mahulog sa'yo, Carl! Akala ko posible yung tayo kasi ang sweet mo pag magkasama tayo eh! Yun pala,
mo yun nasabi? Saka sino lang ba ako para pangakuan ng forever, di ba? For sure, pampalipas sa oras lang ang tingin mo sa akin. Kita mo na! Wala kang masabi kasi tama ako, di ba? Alam mo, fine! Maghiwalay na tayo ng landas! Total, wala na rin ako mukhang maiharap sa lahat ng tao sa trabaho pagkatapos na nangyari. Sana masaya kayo. Sana makatulog kayo na mahimbing sa gabi. Bahala na kayo sa buhay nyo! Nang araw na yon ay sobrang napahiya po talaga ako, Papa Dudut. Pero ang lalo kong ikinadismaya ay yung hindi ako tulungan ni Carl at sa katunayan ay siya pa talaga ang mas naglukmok sa akin sa sitwasyon. Matapos niyang harap-harapang kampihan at piliin ang misis niya. Kung sa bagay ay sino lang ba ako para panindigan, hindi ba? Kahit sino sa mga katrabaho naming nakasaksi sa mga nangyari ay alam ko na hindi ako kakampihan. Kaya nga nang maiahon ko ang sarili ko mula sa kahiyang yon ay umalis na po ako kaagad sa lugar na yon, Papa Dudut. Umuwi ako sa bahay namin ng luhaan at putok ang labi. Pero mas nanaig po yung pagkadurog ng puso ko ng mga sandaling yon. Ilang linggo po ang mabilis na lumipas. Tuluyan na nga akong nag-awol sa garment factory na pinagtatrabahuhan ko, Papa Dudut. Tapos kumalat na rin sa barangay namin ang nangyari hanggang sa makarating na sa nanay ko. Natatandaan ko pa nga na pinagalitan niya ako at pinagsabihan pero wala po akong inintindi sa mga sinabi niya. Sa isip ko ay huli siya sa ganap. Bakit pa siya pumapapel? Para ano? Para ipamukha sa akin ang kagagahan ko? Pwes wala siyang karapatan, Papa Dudut. Gaga rin naman siya noong dalaga siya tapos magagalit siya sa akin na parang ang laki ng kasalanang ginawa ko. Hindi nga nagtagal ay kusa rin pong namatay ang issue kaya nag-decide akong ipagpatuloy ang buhay. Bale, naghanap po ako ng bagong trabaho at swerte naman dahil nakapasok ako sa mall bilang isang sales lady sa isang jewelry shop. Tapos ay doon naman po dumating sa buhay ko si Homer, Papa Dudut. Hi Febs, lunch break na. Di ka ba kakain? Mamaya na lang siguro kasi wala akong gana, Homer. Ganun ba? Hindi siguro masarap yung ulam mo kaya wala kang gana. Ang lakas mo rin mangasar, no? Pero totoo, ayoko lang kainin yung luto ng nanay ko. Di masyadong masarap. Ah, ganun ba? Hayaan mo na kasi pinagdala naman kita eh. Sayang naman to kung hindi mo ko sasabayang kumain. Ako pa naman nagluto nito. Teka, pinagdala mo ako? Bakit mo naman ako pinagdala? Wala lang, pero huwag kang ma-awkward kasi binigyan ko rin yung iba nating katrabaho. Ah, okay. Akala ko kasi… Akala mo ano? Wala. Relax lang Febs. Gusto ko lang makipagkaibigan sa'yo. And besides, wala naman lason tong niluto ko. Hoy, wala naman akong sinabi. Biro lang syempre. Pero concerned din kasi ako sa'yo dahil napapansin ko na minsan hindi ka nagla-lunch or late ka kumain. Kung ayaw mo talaga ng luto ng nanay mo, pwede ka naman bumili sa labas. Or pwede kitang ipagluto. Naku, hindi mo na kailangan gawin yan, Homer. Ayos lang ako. Sorry, pero hindi ako masyadong naniniwala. Bilang team leader nyo rito, trabaho ko na obserbahan ang mga kasamahan ko. Febs, pwede ka naman mag-open sa akin. Makikinig ako kung ano man yung pinagdaraanan mo. Hindi kita huhusgahan kasi alam ko na lahat tayo may problema. At kung makakatulong na ma-share mo yon para gumaan man lang ang dibdib mo, bakit hindi, di ba? Sa bagay, napaisip ako dun ah. Kaso, naalala ko rin last time na nag-share ako ng feelings ko sa ibang tao, na-judge lang ako tapos nasaktan ng husto. Siguro dahil maling tao lang yung napagsabihan mo. Hayaan mo, makakarma rin siya. Hindi rin naman siya perpekto para umasal ng ganun at manghusga ng kapwa. Pare-pareho lang tayo may pinagdaraanan. Alam mo, ang galing mo magsalita. Huwag mo mamasamain ah. Ang ibig kong sabihin, para bang ang mature mo na? Ganto siguro kapag marami ka ng karanasan sa pakikinig ng mga kwento ng ibang tao. Kaya nga sabi ko sa'yo, pwede kang mag-open sa akin. Hindi lang naman tayo magkatrabaho rito. Pamilya na rin tayo. Tatandaan ko yan. Salamat, Homer ah.
Medyo napanatag na ang dibdib ko kasi alam ko nandyan ka at willing makinig sa mga drama ko sa buhay. Wala yun. At tama, nandito lang ako. So paano? Simulan mo nang ikwento sa akin ang mga drama mo sa buhay habang nagla-lunch tayo. Nagugutom na kasi ako. O sige, medyo kumakalam na rin yung sikmura ako eh. Ano bang hinihintay mo? Tara! Siyempre dahil sariwa pa sa akin ang mga karanasan ko kay Carl, ay hindi ko po ginustong muling pumasok sa kaparehong sitwasyon kung saan ako na naman ang lalabas na agrabyado. Tapos mahuhulog na naman ako sa tao para lang hindi piliin sa dulo. Hindi po kasing tibay ng dibdib at sikmura ng nanay ko ang sa akin para tratuhing pagpapalit lang ng damit ang pakikipagrelasyon sa iba't ibang lalaki. Kaya nga nang maging malapit sa akin si Homer ay nakaramdam po ako ng pagdadalawang isip. Hindi nagtagal kahit na nung iwas ko sa kanya ay naging marupok pa rin po ako. Masisisi niyo ba ako na daig niya pa ang pag-aasikaso at atensyon ni Carl sa akin? Gustong gusto ko pa naman kapag pakiramdam ko ay patay na patay sa akin ng lalaki. Pero bago pa ako tuluyang mahulog kay Homer, sinigurado ko po na walang sabit. Wala siyang asawa at napatunayan ko yon nang minsan niya akong isama sa apartment niya na tinitirhan niyang mag-isa. Simula noon ay pumayag akong magkaroon kami ng relasyon ni Homer, Papa Dudut. Opo, may nangyayari na sa amin ang mga panahong yon at pareho naming nai-enjoy. Siguro ay tumagal din ng 2 buwan na masaya lamang kami sa isa't isa hanggang sa dumating yung araw na napagtanto kong nagsisinungaling pala siya sa akin. Hindi po totoong single si Homer. Sa katunayan ay kasal na siya pero nasa abroad ang asawa niya. Kumbaga ay LDR sila at meron lang hindi pinagkasunduan ng mga panahong dumating ako sa buhay niya. Nalaman ko po yon nang magsimula siyang dumistansya sa akin at questionin ko ang dahilan noon, Papa Dudut. Nang kumprontahin ko po si Homer ay sinabi niya sa akin na hindi na niya mahal ang asawa niya, Papa Dudut, dahil ako raw po ang gusto niya. Kaya nga kahit durog na durog ang puso ko dahil sa pagsisinungaling niya, ay hindi pa rin po ako nakipagkalas sa kanya. Inassure din po ako ni Homer na may plano na raw silang maghiwalay sa lalong madaling panahon. Total ay wala naman silang anak. At kahit alam kong katangahan ay naniwala po ako sa kanya dahil sa loob ng 2 buwan naming mag-on ay puro mabubuting bagay po ang pinakita niya sa akin. Sabihin na nating na-attach na ako sa kanya, Papa Dudut. Sa pagpapatuloy ng aming relasyon ay matyaga ko pong hinintay na tuparin ni Homer ang pinangako niya sa akin na tuluyang pakikipaghiwalay sa asawa niya na nasa abroad. Hanggat maaari ay iniiwasan ko po yung i-open up sa kanya. Lalo noong mga sumunod na buwan ng pagiging mag-on namin. Gusto ko po kasi na siya mismo ang dumiskarte noon at hinihintay ko na lamang siyang magsabi sa akin na tapos na sila. Pero lumipas po ang ilang pang buwan. Hindi nangyari ang matagal ko nang inaasahan. Kaya hindi niyo ko masisisi kung nakaramdam po ako ng pagkainip. Inobserbahan ko po muna si Homer ng ilang pang-araw pero hindi na rin ako nakatiis na tanungin siya. Homer? Pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan, Febs? Medyo pagod kasi ako ngayon. Kakatapos lang natin, di ba? Hindi ka pa ba inaantok? Inaantok. Pero parang hindi ako makakatulog kapag hindi ko nasabi to eh. Ano ba kasi yun? Hindi ba pwedeng ipagpabukas na lang yan? Paano kung sabihin kong hindi? Homer, kailan mo ba sasabihin sa asawa mo na gusto mo na makipaghiwalay sa kanya? Sa nakikita ko kasi wala kang plano makipagkalas sa asawa mo. Parang ayaw mo namang tapusin ang kasal niyong dalawa eh. Hindi ko nararamdaman na gusto mo. Bakit ba bigla-bigla mo na lang binabanggit yan? Di ka pa makapaghintay na dumating tayo dun? Hirap sa'yo, masyado kang atat.
Hindi ako atat, okay? Pero naiinip na kasi ako. Eh di atat ka nga. Maayos ako nakikipag-usap sa'yo. Hindi mo kailangan magalit ng ganyan. Sinong hindi magagalit? Sige nga. Sabi ko, pagod ako. Tapos gusto mo pag-usapan natin ng bagay na yan? Pinag-usapan na natin yan, di ba? Paulit-ulit ka. Pinapaalala ko lang sa'yo dahil mukhang nakalimutan mo na. Masyado ka na yatang nagiging kampante. Paano na lang kung biglang umuwi ang asawa mo? Imposible yan sinasabi mo. Napapraning ka lang. Praning na kung praning pero meron naman siguro akong karapatan, di ba? Pinangakuan mo ko. At sinabi ko bang hindi ko yung tutuparin? Hindi ko naman yung nakalimutan eh. Pero, tsumitsyempo pa rin ako. May pinagdadaanan ng asawa ko, kaya ayoko na munang dagdagan ng iniisip niya. Ano ka mo? May pinagdadaanan siya? Nabanggit niya sa akin nung minsan na medyo hindi okay yung napasukan niyang trabaho doon. Wow! Tapos ano? Kinomfort mo siya? Siyempre, asawa ko siya eh. Pero hindi mo na siya mahal. Di ba sabi mo, ako na ang mahal mo? Kaya dapat wala ka ng pakialam sa kanya at sa pinagdadaanan niya. Posible ba yun? Siya pa rin ang asawa ko, Febs. Hindi ko kayang mawala ng paki sa kanya dahil may pinagsamahan pa rin kami. Pero paano naman ako? Anong paano ka? Magkasama tayo. Hindi ka pa ba kontento? Magkasama nga tayo pero pakiramdam ko ang layo-layo mo sa akin, Homer. Hindi na tuloy ako sigurado sa pagmamahal na sinasabi mo. Kulang ka lang sa tulog kaya ganyan ka mag-isip. Mabuti pa tigilan na natin ang usapan na to kasi wala rin tayo mapagkakasunduan. Maaga papasok natin bukas. Mamaya maliit pa tayo pareho. Ano bang iniiyak-iyak mo dyan? Sabi ko matulog na tayo. Hindi ko sinabing mag-ingay ka. Ay, pesteng buhay naman to. Kung ayaw mo matulog, magpatulog ka. Doon na nga lang ako sa sofa. Tsaka na nga. Ayaw kita katabi kasi ang arte mo. Papadudot nagtapang-tapangan lamang ako nang komprontahin ko si Homer. Ang totoo kasi natatakot po talaga akong marinig ang isasagot niya sa tanong ko tungkol sa kung kailan niya planong iwanan ang asawa niya na nasa abroad. At matapos ko nga pong marinig ang sagot niya at makita ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay kulang na lamang ay maglupasay ako sa sahig at lumuha ng dugo. Sobrang sakit po sa puso at bigat sa dibdib na posibleng hindi magkatotoo ang lahat ng mga sinabi niya sa akin. Nang mga panahon na yon ay hindi ko po alam kung paano kakayanin ang lahat. Para po akong mababaliw. Pero meron naman palang dahilan kung bakit ganon mag-react o makaramdam, Papa Dudut. At bilang dagdag sa takot ko ng mga sumunod na araw ay napag-alamang kong nagdadalang tao po ako. Ipinagbubuntis ko po ang anak namin ni Homer pero imbes na excitement at saya ay kabaliktaran po noon ang aking naramdaman. Hindi ko kasi alam kung handa na akong magpakananay sa bata sa tiyan ko at kung handa na rin bang magpakatatay si Homer sa anak namin, Papa Dudut. Sa kabila ng lahat ay naisip kong kapag nalaman niya na magkaka-baby na kami ay pipiliin na niya kaming mag-ina. Kaya isinantabi ko ang pagdadalawang isip ng mga panahon na yon at masaya kong inamin kay Homer na magiging tatay na siya. Paano na lang kung makita ko ng nanay mo rito? Di ka ba talaga nag-iisip? Pinilit mo pa akong pumunta rito sa inyo samantalang pwede ka naman pumunta sa apartment ko. Wala nga si nanay dito. Saka sinabi ko na sa'yo na masama ang pakiramdam ko, di ba? Di nga ako nakapasok tapos gusto mo bumiyahe pa ako papunta sa apartment mo. Ewan ko sa'yo, Febs. Homer naman, huwag ka naman ganyan. Paano hindi ako magkakaganito? Ayoko ng gulo. Sige nga, anong sasabihin mo sa nanay mo pag nagtanong kung sino ko? Hindi magtatanong yun dahil sinabi ko sa kanya na wag niyang papakailaman ang buhay ko. Malaki na ako. Hindi na ako bata. Oh, ano ba kasi yung sasabihin mo? Dalian mo na para makaalis na ako. Hindi mo ba ako namimiss? Bakit parang nagmamadali ka yatang umalis? Nagmamadali ako kasi marami pa akong gagawing mas importante kaysa dito. Homer, buntis ako. Ha? Anong sinabi mo? Buntis ako! Magkakaanak na tayo! Magiging tatay ka na! Hindi ka ba excited? Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, Febs. Pero sorry dahil di ako excited.
Maling-mali na magkaka-baby pa tayo ngayon. At bakit naman? Kasi gusto ko nang tapusin ang lahat sa atin. Makikipaghiwalay na ako sa'yo, Febs. Sira ulo ka ba? Ngayon mo pa talaga naisip yung pagkatapos kong sabihin na magkakaanak na tayo? Homer naman! Di pa naman buo yung bata sa tiyan mo. Pwede mo pang ipalaglag. Tsaka paano ako nakakasiguro na ako nga ang tatay na dinadala mo? Kanina lang sinabi mo na ipalaglag ko tong anak natin. Ngayon pinagdududahan mo naman ako ng lalalaki? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Oo, naririnig ko. At malinaw pa sa sikat ng araw, Febs. Ayoko sa batang yan at ayoko na rin sa'yo. Homer, ano ka ba? Huwag mo namang sabihin yan. Alam mo ngayon kita mas kailangan. Pasensya ka na pero buo na ang desisyon ko. Bakit bigla mo na lang yan naisip ha? Sira ulo ka ba talaga? Siraulo na kung siraulo pero nagkaayos na kami ng asawa ko. Inamin ko sa kanyang tungkol sa atin tapos pinatawad niya ako. Sobrang swerte ko sa asawa ko kaya ayoko siyang sayangin. Biruin mo, matapos niyang malaman yung tungkol sa atin, binigyan niya pa rin ako ng second chance. Kaya pasensya ka na kung dito ko na tinatapos ang lahat sa atin, Febs. Ang sama mong lalaki! Napakademonyo mo! Bahala ka sa buhay mo kung kamumuhian mo ako. Pero pasensyahan na lang tayo kasi nakapagdesisyon na ako. Aalis na rin ako sa Pilipinas para hindi mo na ako makita. Sa lahat po ng ginawang pananakit sa akin emotionally and verbally ni Homer, yun pong itatuwa niya ang magiging anak namin ang pinaka masakit sa lahat, Papa Dudut. Sa katunayan ay hindi ko na nga po alam kung paano ilalarawan yung matinding kirot sa aking puso ng mga panahong yon. Paulit-ulit pong rumirehistro sa pandinig ko ang masasakit at mapang-insulto niyang sinabi dahilan para magkapera-peraso ang puso ko. At kahit na anong gawin kong pagmamakaawa sa kanya na kami ng anak niya ang piliin niya ay mukhang malabo na po yung mangyari dahil nakapag-desisyon na siya. Hindi ko po alam ang gagawin ng mga panahon na yon. Lalo pa nang imbes na misis niyang nasa ibang bansa ay sa akin po nakipaghiwalay si Homer, Papa Dudut. Daig ko pa yung sinampal ng mag-asawang sampal tapos ay sinuntok sa muka at tinadyakan sa sikmura dahil sa matinding sakit na pinaramdam niya sa akin ang araw na yon. Pagkatapos niya akong iwanan ay naisip ko pong pumunta sa kusina. Tapos ay nakita ko po doon yung kutsilyo. Bigla pong may pumasok sa isipan ko na masamang plano. Kaya naman mabilis ko pong kinuha ang naturang patalim para laslasin ang aking pulso. Nang akmang lalaslasin ko na po ang aking pulso ay nakaramdam po ako ng matinding takot. Kaya hindi ko na po tinuloy ang plano kong pagpapakamatay, Papa Dudut. Sa halip ay itinapon ko po ang kutsilyo at naglupasay sa sahig saka umiyak ng umiyak. Alam kong imposibleng bumalik si Homer at baguhin ang desisyon niya ng araw na yon. Kaya nga nilunod ko na lamang ang sarili ko sa pagtangis hanggang sa matuyuan ng luha ang aking mga mata. Kasabay noon ay kusa po akong napagod kaya pinilit kong tumayo at magkulong na lamang sa aking kwarto. Nang dumating ang nanay ko sa bahay namin ay laking pagtataka at pag-aalaga niya dahil ayaw ko siyang pagbuksan ng pinto at harapin. Ilang araw po akong walang gana ng panahon na yon, Papa Dudut. Hindi na rin po ako pumapasok sa pinagtatrabahuhan namin ni Homer at tuluyan na akong nag-awol. Siguro ay 4 na araw din akong nagmukmok sa bahay namin bago ko napagdesisyonang puntahan si Homer sa apartment niya para muling magmakaawa na baguhin niya ang desisyon niya alang-alang sa amin ang magiging anak niya. Alam ko ang sasabihin ng mga kabarangay natin na tanga, marupok, boba, tawagin niyo na po ako sa lahat ng mga mapang-insultong salitang yan. Pero wala po akong pakialam. Ang nasa isip ko lang ng mga panahon na yon ay si Homer at ang pagkakabalikan namin. Habang nasa daan ay iniisip ko na po ng maraming beses kung paano ko siya kukumbensihing balikan ako. At hanggang sa makarating ako sa tinitirhan niya. Buo ang loob ko na magkakabalikan kami. Pero pagdating ko po doon ay nabulaga ako at naguluhan.
Matapos kong makitang nakaimpake na ang mga damit at gamit niya. Please, Homer! Huwag mo kaming iwan ng anak mo! Maawa ka sa amin! Gusto mo, luluhod ako! Pakiusap! Pwede bang tumayo ka dyan? Ang dami mong pakulo, ang dami mong drama. Bakit ba kasi pumunta ka pa rito sa apartment ko? Di ba tapos na tayo? Nakipaghiwalay na nga ako sa'yo eh. Ayoko nga maghiwalay tayo dahil mahal kita! Kami ba ng anak mo? Hindi mo ba mahal? Homer, please! Magbago lang ang isip mo, patatawarin kita. Tatanggapin ulit kita sa buhay ko. Tapos, magiging isang buong pamilya tayo, kasama na magiging anak natin. Hindi mo na kailangan pumunta dun sa asawa mo dahil nandito naman kami. Please, kami na lang ang piliin mo. Alin ba sa mga sinabi ko noon ang hindi ma-absorb ng utak mo? Ayoko na nga sa'yo. Ayoko rin dyan sa batang nasa tiyan mo. Akala ko ba mahal mo ko? Di ba sinabi mo yun? Nakalimutan mo na ba? Hindi! Pero nagbabago nararamdaman ng tao. Hindi rin yun kasalanan. Ngayon na malino na sa akin na sa inyong dalawa na asawa ko, siya ang mas gusto kong makasama at hindi ikaw! Ang mabuti mong gawin, tanggapin mo na lang na maluwag sa dibdib mo para makapag-move on ka na. Ganun na lang ba kadaling itapon sa'yo ang lahat? Wala na ba talagang halaga sa'yo ang mga pinagsamahan natin? Homer, hindi ako basta kung sino lang. O baka ganun talaga ang turing mo sa akin simulat sa pool. Para usan lang kasi malayo ang asawa mo. Tama ba ako? Ano? Aminin mo! Tama ba ako? Oo, tama ka! Kaya manahimik ka na lang at lumaya sa harap ko. Malilate pa ako sa flight ko dahil sa'yo eh. Ay! Ano ka ba? Siraulo ka babae ka! Ikaw ang siraulo! Ang kapal na mukha mo, lapitan ako! Kuhain ang loob ko! Paasahin! Sabihin mahal! Buntisan para ano? Para iwan sa dulo? Kambo ka ba ni Satanas kasi napaka-demonyo mo? Ang dami mong dada, nakakaturete ka! Kapag hindi ka mo nanahimik, baka di na ako makapagpigil! Sasaktan mo ako? Sige, gawin mo! Akin na ang kamay mo! Akin na! Itiwan mo nga ako! Akin na sabi ang kamay mo tapos suntukin mo ako! Lubos-lubosin mo na ang pananakit sa akin kasi sinumulan mo na rin, di ba? Ano pang hinihintay mo? Febs ha? Nababaliw ka ng babae ka! Sinong hindi mababaliw? Meron bang matinong nangyayari? Wala naman, di ba? Saan ba ako nagkulang, Homer? Minahal naman kita! Binigay ko naman sa'yo ng buong-buong pagkatao ko! Ang pagkababae ko! Ang pag-ibig ko! Naniwala ako sa mga pangako mo kasi akala ko tutuparin mo ang mga yon! Nakalimutan mo na ba na ako ang nandito habang wala ang misis mo? Bakit kasi kailangan siya pa? Bakit hindi na lang ako? Asawa ko pa rin siya. Kasal pa rin kami sa batas ng tao at sa mata ng Diyos. Wala makakapagbago nun. Yung atin wala naman yun eh. Saglit lang, panandalian. Kaya pwede natin tapusin kung kailan natin gustuhin. Masyado ka nadala ng sitwasyon pero hindi ko na problema yun. Kung mapapawi lang ng pasensya mo yung matinding kirot na nararamdaman ko sa dibdib ko. Homer, sige. Tatanggapin ko yan. Pero hindi! At habang lalo mong sinasabi ang katagang yan, mas lumalalim din ang sakit at hinanakit na nararamdaman ko. Sa palagay mo, paano ko tatanggapin na mag-isa ko na lang haharapin ang buhay at mga responsibilidad sa pagpapalaki sa magiging anak natin? Paano ko sasabihin sa batang to na iniwan kami ng tatay niya dahil naging duwag siya? Ayaw niyo panagutan at harapin ang mga responsibilidad niya sa amin! Sige, sabihin mo! Paano ko yung gagawin? Hindi ko alam! Problema mo na yun! Bahala ka na sa buhay mo! Labas na ako dyan, Febs! Wala na pong nagawa ang pag-iyak ko at pagmamakawa sa ikalawang pagkakataon kay Homer dahil tuluyan na nga niya kaming iniwan ng anak niya. Umalis na po siya ng Pilipinas para manirahan kasama ang misis niya sa ibang bansa. Ano pa pong laban ko doon, Papa Dudut? Wala na po. Kabit ako, legal na asawa yon.
at hindi ko po alam ang gagawin ko dahil lutang na lutang ako. Mabuti nga at nakauwi ako sa bahay namin tapos nandun ang nanay Mandy ko na alalang-alala sa akin. Nang mga panahon na yun ay hindi ko na po napigilang umiyak sa kanya habang yakap-yakap siya. Pagamang takang-taka ay hinayaan lang po ako ng nanay ko na tumangis na parang bata hanggang sa maging handa akong ikwento sa kanya ang lahat-lahat. Papadudot, isanalaysay ko po sa nanay ko ang tungkol sa relasyon namin ni Homer. Kung paano ko natuklasan na may asawa siya at hanggang sa nagbunga nga ng sanggol ang aming pagsasama. Galit na galit po si nanay na kulang na lamang ay sugurin niya ng itak si Homer kahit nasaan pa ito naroon. Pero sa kabila ng lahat ay mas nangibabaw pa rin po kay nanay ang lungkot dahil sa nangyari sa akin. Pagka ganon pa man ay sinabi niya sa akin na hindi niya kami pababayaan ng magiging anak ko. At malaking bagay na po ang assurance na yon mula sa sarili kong ina para mapanatag ang kabado kong dibdib. Anak, alam mo ba? Nung dumating ka sa buhay ko, yun ang masasabi kong pinakamasayang sandali na nangyari sa akin. Alam ko kasi na hindi kita deserve dahil makasalanan akong babae. Yung iba kong mga naging anak, lahat sila namatay bago ko pa ipanganak. Kaya nga naisip ko, parusa kaya yun ng Diyos dahil sa pagiging kabit ko. Kaya nanalangin ako sa Kanya. Sinabi ko na gusto ko na magbagong buhay. Tapos ibinigay ka niya sa akin. Nay, sorry kung naging rebelding anak ako sa inyo. Hindi ko po kasi alam kung paano tanggapin yung nakaraan nyo. Lagi akong binubuli ng mga kaedad ko nun. At yung mga kapitbahay natin, naririnig kong pinagsasalitaan kayo ng hindi maganda. Sa kabila ng lahat, wala po akong ginawa para ipagtanggol kayo. Hinayaan ko lang sila na sabihin ng mga masasakit na salitang yun tapos nakisali pa ako sa kanila. Nay, sorry po talaga. Walang kaso yon, anak. Naiintindihan ko. Kahit nalulungkot ako dahil malayo ang loob mo sa akin, hindi ako tumigil sa pagdarasal sa Diyos na sana isang araw tawagin mo ulit akong nanay. Kagaya nung bata ka pa at wala ka pang muwang sa mundo. Hindi rin naman kita sinisisi dahil may karapatan kang maghinanakit sa akin. Pero anak, hindi ko na mababago ang nakaraan ko. Kung pwede lang sana, bakit hindi, di ba? Pero mali pa rin po ako. Dahil hinayaan kong magalit ako sa inyo ng husto. Oo nga po. Hindi nyo na mababago ang nakaraan nyo. Pero hindi ibig sabihin, di na kayo pwede magbago para maging mabuting tao. Nay, naging responsableng nanay po kayo sa akin at sapat na yon para mapatunayan na nagsisisi kayo sa mga ginawa nyo nun. Dapat kasi, doon ako mas nag-focus, hindi sa galit ko sa inyo. Kung nagawa ko sana yon, hindi rin ako maliligaw ng landas at napahamak. Ang totoo, hindi ko po alam paano magsisimula, Nay. Natatakot po ako. Paano kung hindi ko mapangatawan na magiging anak namin? Paano kung paglaki ng baby na to, kamuhian lang niya ako o ikahiya na naging nanay niya? Paano ko po ipapaliwanag sa kanya na anak siya sa pagiging kabit ko? Huwag mo na munang alalahanin yun. Ang isipin mo paano magiging malusog alang-alang sa baby na nasa tiyan mo. Naniniwala ako na kapag pinalaki mo sa pag-ibig ang anak mo, yun ang mas magiging matimbang sa puso niya at hindi ang sinasabi mong pagkamuhi. Tungkol naman sa iba pang bagay, huwag mo na rin masyadong isipin dahil nandito ako, nak. Nanay mo ko. Hayaan mong gampanan ko ang papel ko sa buhay mo. Tutulungan kitang mapalaki ng maayos ang magiging apo ko sa'yo. Ayos ba yon? Maraming salamat talaga, Nay. Baka po kung wala kayo, masisiraan na talaga ako ng ulo.
Di ko po kasi alam kung paano ko kakayanin ang lahat. Durog na durog po ako. Pira-piraso na po ang puso ko. Magiging maayos din ang lahat, Febs. Unti-unti, mabubuo rin ang puso mo. Hindi man tulad nung nagkapira-piraso, pero di hamak na mas matatag kaysa sa dati mo. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Maraming salamat po. Papa Dudut, naniniwala po ba kayo na may magic ang mga salita ng nanay? Kasi pagkatapos namin mag-usap ng nanay Mandy ko ay automatic po na gumaan ang loob ko. Yun bang tipong nabunutan ako ng malalim na tinik sa dibdib. Sobrang panatag po ng pakiramdam ko at feeling ko ay kayang-kaya kong harapin ang lahat dahil alam kong hindi ako mag-iisa. Kahit na nga iniwanan na kami ni Homer, ay naisip ko na baka hindi talaga siya ang lalaki na katadhana sa akin dahil sa mali kaming nagumpisa. Bagaman umaasa pa rin ako na meron at meron pa rin inilaan para makasama ko habang buhay. Nang may panganak ko po ang baby boy ko, ang nanay ko po ang nag-alaga sa apo niya, lalo na noong magsimula akong mamasukan. Mahirap na masarap pong maging single mom, Papa Dudut. Pero wala akong hindi kakayanin para mabigyan lang ng magandang buhay at maayos na kinabukasan ang anak ko. Nang dumating siya, pakiramdam ko ay nabigyan ng direksyon ng buhay ko. Nagkaroon ako ng dahilan para lumaban. Sa paglipas ng mga taon ay naging mabuti naman po ang lahat. Tapos minsan sa mga pagkakataong hindi ko inaasahan ay pinagkakaloob ng langit yung taong sagot sa matagal ng panalangin ko. Yun po ang tatay ng second baby ko ngayon na isang German national. Sa kasalukuyan ay nandito na po kami nakatira sa Germany kasama ang panganay ko na itinuring na rin niyang tunay na anak. Next year po si nanay naman ang pupunta dito para manirahan na kasama namin. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong itampok ang storya ng buhay ko. Naging masalimuot man ito sa umpisa. Pinatunayan ko naman na walang hindi mabuting nangyayari kapag willing po tayong magbago para sa ikagaganda ng ating hinaharap at sa mga taong mahal natin. God bless po sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Febs. Kapag meron tayong nagagawang mali sa nakaraan ay nahihirapan tayong mag-focus sa buhay natin sa kasalukuyan. Yun ay dahil paulit-ulit tayong binabalikan ito kaya ang tendency ay hindi na tayo makapag-move on. Pero lagi nating tandaan na hindi tayo ang mga pagkakamali natin. Hindi tayo ang mga kasalanan natin. Una po nating gawin ay tanggapin na nagkamali tayo at asamin na magbago tungo sa ikabubuti ng ating sarili. Sa ganung paraan ay maluwag po sa ating puso na makakausad tayo. Mga kabarangay, araw-araw ay pwede tayong maging mabuting tao. Pero huwag nating kalimutan na maging mabuti muna tayo sa ating sarili. Higit kanino man. Tayo po ang nakakakilala sa pagkatao natin. At higit kanino man alam ng Diyos ang nasa ating mga puso. Umasa tayo at manalig na gagabayan niya tayo para makapagbagong buhay. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig,
buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.